dumako tayo sa Davao. Dumako ho tayo sa Davao. Ano po ang meron sa Davao? Eh, baha. Ano ho ang mayroon sa Davao? Eh, baha nga. Ano? Ngayon, hinahanap po yung 51 billion. Hindi, totoo. Hinahanap yung 51 billion. At hinahanap po yung kanilang acting vice mayor. Nawawala ho kasi yata. Hindi. Kayo naman, busy lang po yung acting vice mayor. Busy lang po si Mayor Baste Duterte, no? Busy lang po si Chupapi Monyaño. Saan? Ayun, doon sa tatay niya. Kakasigaw ho ng hali kayo, pumunta kayo dito sa ICC, no? Magsama-sama tayo kasi malapit na ang hearing ng akin tatay. Busy po doon si Baste, mga bossing. Habang yung kanyang mga kababayan sa Davao binabaha ho, no? Pwede din ba tayong maghanap o asaan daw ang acting mayor, sabi ng mga taga Davao. Kasi dati yan yung pinambabala nila sa pangulo eh. Nasaan yung pangulo? Ganito, ganyan. Sabi dito, massive flooding sa Davao City. Nasaan si Mayor Baste? Busy doon. Busy sa dahig. Busy maghimok ng tao para magpunta doon sa harap ng Hague o sa harap ng ICC para para sabay-sabay ho silang sumigaw ng bring him home. 'Di ba? Kung ako ho, mayor, mga kababayan, ng lungsod, acting mayor ng lungsod, ano po, at alam ko naman na yung tatay ko ay nandun nakakulong na. Ano po? Tapos eto, yung mga kababayan ko, alam ko nalubog sa baha, maiintindihan ng tatay ko yun. Lalong-lalo na kagaya ni dating Pangulong Duterte na laging sinasabi nila, mga bossing, is unahin ang taong bayan. Di ba? Unahin ang taong bayan. Oh. Pero nasa ano sila? Ang bise, wala. Yung congressman ng Davao, wala. Oh, yung acting mayor, wala. Oh. Ewan ko nga ho ba dito sa mga taga Davao nito. Di ba? Christian Salayon. Oh. Bumoboto ng karton. Di, di ba? Marami pa din yata uto-uto. Pero mo, bumoto kayo ng karton. Bumoto kayo ng acting vice mayor na ang uunahin yung pamilya nila kaysa sa inyo. Uunahin yung pagdalaw kasi malapit na yung hearing. Oh, kailangan nyo magtiis sa ganyang pamumuhay. Di ba? Sabi ni Ronel Fernan, Manoy Mark, hindi na ako nakakakuha ng notification para sa mga upcoming live videos mo. Bakit kaya? No, hindi. Tingin ko nung isang linggo parang ganun talaga eh. Okay lang 'yun. Sabi ni Layli, ano na lang, abangan mo alas 10 ng umaga. No, lagi. No, minsan late, minsan hindi. Oh, sabi ni Sir Junior, Junel Domingo, DDS. Hindi ko na babasahin, basahin niyo na lang. Sabi ng ibang DDS vlogger, kahit ano mangyari, basta tayo solid Duterte, daw ang mga hayop, karap-harapang niloloko ang mga viewers. Hindi, kaya nga ho ganun din eh. Ang sigaw ng mga viewers nila eh. No, pag pumupunta po dito, basta sulad pa din kami. Basta hindi nyo masisira si dating Pangulong Duterte, sulad pa din kami. Ganun ang ganun ho, mga kababayan. Sa loob ng 1 oras at kalahati nating nagla-live, puro sulad, sulad, sulad ang mga pinagkokomento. Ayan, ang napapala nila. Baha, no? Tapos, yung mayor, acting vice mayor, yung vice mayor at yung mayor, nandun sa ICC. Paano sila ngayon makikita o paano magiging hands-on sa kanila ang kanilang mga opisyal? Di ba? Sabi dito, mga kababayan, I think very important po muna siguro na just to go back in the Philippines. Correct. I-solve yung problema nila doon. Ang hinahanap nga ng ibang tao, bakit ganun? Ang laki-laki ng naging pondo. 51 billion. 51 billion yung naging pondo. Tapos baha sa Davao.
Di ba? I don't know where he is, where he is. Ay, nasa Hague. No? Humihimok nga ng mga Pilipino doon para pumunta daw po sa The Hague o pumunta daw po sa harap ng ICC at magsisigaw sila ng bring him home para ipamukha doon sa mga judge, no? Sa mga judges ho ng ng ICC na madami pa ding supporter ang dating pangulo na si Digong. Kaso wala na ho. Mismong galing kay Maharlika, wala ng 500 yung pumupunta. Lalo na kapag nalaman nila, nagkakaagawan sa Humba. Di ba? O si Humba Lustay. 7470, shout out sa iyo, boss. No? Pag nalaman nila, naku, nagkakaagawan sa Humba. Nawawala ng ano. Yung iba naman ho kasi, ng mga DDS, no? Yung ibang mga DDS ho, diyan, yung mga pumupunta dyan sa Dahig o sa ICC, pagkain lang naman po ang habol niyan eh. Pagkain lang naman ho ang habol niyang mga yan, mga bossing. No, tsaka yung wala, oy, kasi uso si Duterte, tara, pasyalan natin doon sa ICC. Sabi ni Etena, Janet, Teoma, Mateo, sabi niya, how I wish ma-shout out ang Davao. Kailan kaya mananatili ang mga Duterte sa kanilang ginagawa? Pera ng taong bayan ang ginagamit nila. Sabi ni Caroline Makino. I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis. Sabi ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon. Alam niyo mga kababayan, kung meron akong pupurihin na mayor, no? Na mayor, lalo na pagdating po sa mga ganyang kalamidad, yung mayor ho namin sa Marikina, no? Yung dating mayor na asawa ni Maan Teodoro, si Marcy Teodoro, mga bossing. Yorme, mayor ng Marikina, shoutout sa iyo. Yung mayor ho ng Marikina, talagang ulan pa lang wala pang bagyo at hindi pa bumabaha o umaapaw yung ilog ng Marikina. Talagang umiikot na yan. Talagang sinisiyasat na nila yan. At yung kung dati ho, mga kababayan, konting ulan lang, bumabaha na sa Marikina at doon sa ibang lugar, hindi pa baha. Baliktad na ho ngayon. No? Lalo na po dahil sa pagpapatuloy ng mga proyekto ni Mayor Marcy Teodoro nung kanyang asawa na si Maan Teodoro. Baliktad na ho ngayon. Baha na sa ibang lugar, pero sa Marikina, kahit salong-salo nun, yung mga tubig galing doon sa mga bundok ng Buso-Buso, kahit doon sa mga galing sa bundok ng mga Rizal, Antipolo, etc. Lahat ho yun. Ang tapon ng tubig nun, papunta ho sa Marikina. Kahit ganun po, mga kababayan, kung titingnan nyo po, wala na. Hindi na ganun talagang binabaha yung Marikina. Nakapokus talaga yun. Sabi ni Jeka, saka may live CCTV sa FB page nila para aware yung mga tao. Pagka kung di ako nagkakamali, pag tumungtong sa 14, may ano yun yung tulay ng Marikina, yung maghihiwalay sa San Roque at doon sa papuntang Marikina Heights, may tulay doon no? May level ng tubig doon. Pag umakyat ng 15, pag umakyat ng 15, magsisirena na ho yun. 14, sirena, unang sirena, warning yun. Pag kuminse, pataas, dalawang sirena na yun. Pag 18, ano na yun, magsilikas na. Ganon ho. Talagang nakapokus. Itong mayor ng Davao, acting mayor ng Davao, binabaha na yung mga kalugar niya. Pero nandun pa din. Puro rally ho ang inaatupag. Di ba, Ma'am Princess Paris? At Mario Ranza? At si Ma'am Delia Rosario, nakita ko din dyan. Di ba? Yun ang pagkakaiba ho. At yun ang sinasabi ni Congressman Terry Redon. Importante sa isang mayor ang nandoon mismo sa oras ng kalamidad ng kanyang bayan. Ibang-iba yung mga Duterte. Tapos ang isisigaw pa niya mga DDA, mga
taga Davao. Basta Duterte pa din kami. Wala tayong magagawa. 'Di ba? Kailangan nyo magtiis sa ganyang kalalagayan. No?